Ang dami pa rin naman talagang pros sa social media. Yung value mo, dinidepend mo na dyan sa social media kung gaano karami yung likes and comments na meron ka. Okay, sinong guilty dyan? Lahat tayo for sure. Kahit ako. Nako-compare mo yung reality mo sa nakikita mo sa... Hey guys! This is Joel. This is Kat. And welcome sa panibagong episode ng... Kwentuhan with Joel and Kat. And yes, welcome back, my love. Yes, nandito na naman ho tayo sa ating podcast. So ano ba ang ating ganap natin today? Yes, how are you, my love? I'm good. Actually, ang tagal natin din ng-podcast, di ba? Hindi nyo lang na-feel kasi nga may mga pondo kami, pero... itong mga nakaraan, para 3 weeks ata kami hindi nag-podcast. Yeah, kasi hindi na tayo napapakila sa bahay. Lagi tayo na sa labas. Yes. And then for the past weeks din, galing kami sa travel. Nag-work trip tayo sa Singapore, etc. Pero yeah, life is good, no? Love. Yes, diba? Yeah. And by the way, guys, 3 months na kaming married. Yeah! Achievement yun. Happy 3 months, love ko. Grabe na sa honeymoon face ko talaga. Wala pang away. Swabing-swabe ang lahat. Yes. Alright, so ano ba yung magiging topic natin for today, love? Actually, ikaw ang nakaisip ng topic natin today. Ba't ko pa tinanong ikaw? Okay guys, so ang magiging topic natin for today's episode is all about social media pressure. Ang bigat naman yan, ha? Very relevant siya, very timely. Actually. Kasi ako personally, nag-i-struggle ako na to, especially the past weeks kasi ang dami nangyayari sa bansa natin. And ako very nai-intrigue ako talagang kahit saan ako pumunta, TikTok, Facebook, talagang ayun yung lumalabas na paulit-ulit. And syempre, diba, dahil tumataas yung BP mo, syempre, na-attach ka sa mga napapanood mo about sa politics, about sa mga nangyayari sa paligid natin. And ayun lang, doon ko na-realize na parang, teka, masyado na akong affected, which is important naman na aware ka, pero parang masyado na nakukonsume ako personally for the past weeks. Ikaw ba, love? Yes. Oo, alam mo naman yan, galit na galit ako, di ba? Talagang tinatapos ko lahat ng pinapanood ko sa YouTube kahit 2 to 5 hours yan. Nakakagalit ng sobra. Ito, nakikita ko sa gabi, dapat magpapahinga na kami, pero siya nanonood ng mga ganong issues. Sabi ko, love, please, gabi na. Pwede bang tomorrow na lang yan? May ganon na ako. Oo, totoo. Talaga, pag matutulog na kami, pagsasabihan na ako na ni Kat na, love, please, pwede ba wala ng mga ganyang... Yeah, dapat restful yung mind mo before ka mag-sleep. Pero dahil nabobombard ng mga issues sa Pilipinas, ang hirap makatulog, diba? But anyways, I think na maganda ito maging topic ngayon. Kasi bukod doon sa mga nangyayaring balita ngayon, hindi lang tayo, I think majority of us, even content creators na feel din to yung pressure sa social media. And hindi na to bagong topic. Actually, nakita na natin to several times, pero gusto natin siya pag-usapan sa sarili nating perspective. Yeah. Ikaw ba, love? Kumusta ba ikaw sa social media as content creator? Nafe-feel mo pa rin ba yung pressure sa mga nakikita mo? May issue ka ba personally about dun sa kino-compare mo yung life mo? Or may nakikita kang iba na nagiging ano siya sa'yo? Nagiging like bashing, whatsoever. Yes, anything about... Oo naman, grabe ka naman. Syempre, tao din naman ako. Talagang kahit anong bagay pa yan, may mararamdaman ka. May masashare ka bang experience mo na para sa'yo? Teka, sa dami. Wait lang. Ay, unang pumasok sa utak ko, yung unang video natin na parang sinasabihan ako na gold digger, something like that. Mga early months namin na pagko-content nun. Siyempre, masakit yun. Sobrang sakit naman nun. Sabi ko, parang naman ginadjudge nila yung buong pagkatao ko para sa isang video na wala naman sila alam sa buhay namin. Doon pa lang sa unang senaryo na yon, naapektuhan na ako. Naisipan pa natin i-delete yung mga videos, di ba, dahil doon? May times ayoko na mag-video dahil doon sa simpleng comment na yon na nagpadala ako. Sana all my gold. Akala talaga. Sabi ko, sana talaga mayaman si Joel talaga Sabi ko May mga ganong scenario pa rin ako. Pero until now, yes, hindi naman. diba? May mga times na sa social media detox ako, alam mo yan. Yes. Kapag super na hindi mo may iwasan kasi you cannot please everyone. Yeah. Diba? Kahit anong gawin mo, may masasabi yung tao sa'yo. Kaya ikaw, kung may magagawa ka, medyo layo ka muna sa stressors mo, kumbaga. Ang nakakatawa ngayon, di ba, dapat pastime natin ang social media dahil nakakapagod sa work, gagamitin natin siya as pahinga natin. Pero minsan pa nag-social media tayo, napapagod na rin tayo kasi sasabihin sa social media, you should work hard, ito dapat yung life na meron ka, etc. Sige, work ulit. Parang ganun. Pero ayun, kahit kami na nagkikreate kami ng contents, nagpo-produce kami ng contents niya sa social media, syempre ako personally, hindi pa rin maiwasan na mako-compare mo yung sarili mo at makikita mo kung
paano nag-i-stand out yung ibang creators. Lalo yung mga ibang mga entrepreneurs na, ba't sila ganun lang kadali sa kanila ayusin yung business nila? Ba't sa kanila ang bilis nila nag-grow? Uy, teka, parang konti pa lang followers na to ngayon. May sarili ng ganito, etc. So, syempre, hindi mo mapipigilan yun. I mean, parang bigla mo siya maiisip na, ganun lang kadali para sa kanila. Ano ba yung ginagawa nila na hindi ko ginagawa? May mga ganun, di ba? May mga ganung pressures na I think hindi lang ako yung nag-i-struggle. I think marami sa atin. Pero, syempre, those are the negative things. Pero, syempre, ang social media, it is also a blessing naman sa atin, di ba? Of course, may mga pros yan. And talagang maraming factors na pwede tayong ipagpasalamat dyan sa social media. Like, first thing, yung connection natin, di ba? Like, yung, dati ang hirap, di ba? Yung text pa lang. Di ba? Parang hirap kausapin ng mga loved ones natin. Pero sa social media, one click na lang, andyan na. Andyan na sa Messenger, sa Instagram. Ang dali na lang. Even sa business natin, di ba? Ang laki ng na-help nito kasi syempre, dito tayo nag-grow din in a way, diba? Mas nakilala tayo, mas nakakapag-promote tayo, etc. And of course, yung ating mga team, ang dali na lang i-connect dahil sa social media. Ang dami pa rin naman talagang pros ng social media. Yeah, pero aminin naman natin, mas marami naman yung cons naman, diba? So gusto kong himay-himayin natin kung ano ba yung mga cons sa social media na napapansin mo or nakikita mo or nafe-feel mo rin na parang nangyayari ngayon sa social media. Nagiging problem siya ng mga kabataan or ng tao ngayon. First thing, ginagamit na natin yung social media as validation sa sarili nating buhay. Like, nakadepend na yung worth natin kung gaano karami yung likes, yung comments, yung shares natin. Kunwari, may pinost kang something, tapos hindi siya nagkaroon ng engagement or ng reach, ay, madadahon ka, di ba? So, kumbaga, parang ikaw, yung value mo, dinidepend mo na dyan sa social media kung gaano karami yung likes and comments na meron ka, di ba? Kaya nga, di ba, nagkaroon ng update yung Facebook. Dati nakikita mo yung likes and comment. Pero ngayon, may option na sa Facebook na i-hide mo yung likes and comments mo. Yeah. May mga ganun na. Kasi may mga issues, may nagpakamatay. Dahil nga wala siyang likes. Nakikita niyo yung mga kasamahan niya, ang daming like, may famous. Kaya ngayon, may option ng ganun. Ibig sabihin, naging problematic talaga siya. Yes, diba? Yun ang very sad part ng social media. Yeah. Ano pa? Ako siguro, medyo related din sa sinabi mo na parang itong social media, hindi to yung totoong buhay, guys. Kasi nga, alam naman natin, yung mga content creators or kung sino man nagpo-post sa kahit anong social media yan, alam natin, yung masasayang part lang ang pinopost nila. Yung pinaka-successful na parte ng buhay nila ang pinopost nila dyan. Kasi, bakit naman natin ipopost yung negative parts ng buhay natin? Kuya, nag-aaway tayo, popost natin. Something like that. Hindi yung gagawin ng kung sino man. Yeah, pero sa mata as ng mga consumers, mata ng mga tao, ay yung buong buhay na nila, di ba? Oo, like perfect ang buhay naman nitong mga to. Yeah, kaya yung problem nga dito dahil sa mga nakikita natin sa social media, yung comparison, hindi nawawala na, grabe sila, may sarili ng bahay, may kotse na sila, ang healthy naman ng relationship nila, ang saya naman ng family niya, di ba? Nako-compare mo yung reality mo sa nakikita mo sa curated na mundo dun sa social media. Yes, totoo yan. Kaya nga minsan pag nakikita ko may comments sa atin na parang, ang perfect naman ng buhay nyo, ang perfect naman relasyon nyo. Guys, perfect lang yan kasi yun yung nilalabas namin. Yes, sure. Pero off-cam, syempre nag-aaway din naman kami. Yeah. Nakuha namin tong bagay na to. Hindi naman instantly. Pinaghihirapan yan. Hindi nyo lang alam, guys, kung ilang iyak at pawis ang ginugol namin dyan para makuha namin yung mga bagay na meron kami ngayon. Yeah, totoo yan. So, hindi totoo. Hindi lahat na nakikita natin sa social media, yun yung whole story. Actually, alam naman yan ng tao pero hindi pa rin maiwasan ng tao na, ayun pa rin, ma-feel pa rin yun. Kaya nga talaga, yun, very important yung control, yung awareness na papaalala mo sa sarili mo na i-share lang ng tao nila yung gusto nilang i-share. Pero that doesn't define na, hindi naman porket sila, nag-succeed sila, ikaw failure ka na, diba? Tama naman. So, may mga ganong factors and isa pa siguro na cons ng social media. Ako, personal problem ko to. Very addicting siya. Diba? Very addicting siya na, alam mo yun, in a day, sabi nga sa statistics, parang 3 to 4 hours on average a day ang ginagamit ng tao para sa social media. Okay, let's see sa phone mo kung ilan. Baka mas marami Feeling ka more than pa yan. Baka mas marami. Hindi, content creator kasi. Excuse pa. I mean, parte na talaga siya ng daily life natin. Which is, siguro, ayun na talaga yung reality. Pero, minsan kasi nagiging too much na siya. Nakaka-affect na siya sa daily life natin. Yeah, even mental health, Yes, totoo. Diba? Pagising mo sa umaga, alam mo yun, parang may ick ka na nakunin agad yung phone mo, mag-browse ka. Actually, hindi ick. Automatic na siya. Nasa subconscious mo na siya na pagising mo, phone
ganyan. Hoy, sino guilty dyan? Lahat tayo for sure. Kahit ako, ganun din ako. Which is, yun din talaga yung iniiwasan ko na. Ngayon, di ba, may routine na rin tayo in a way. Kahit nasa social media world kami, kahit talagang yung trabaho namin nasa phone, as much as possible, talaga nagkakaroon na kami ng limitation Yes. sa tama paggamit ng phone. Especially sa morning. Kasi kapag sinimulayan mo yun sa umaga, like let's say may nakita kang bad news, ayun yung feed mo agad sa utak mo, parang maapektuhan na agad yung buong araw mo. Oo, hindi lang tayo aware, pero subconsciously, guys, na-adapt ng brain natin yan nang hindi mo alam. Yes, totoo. Part na siya ng instinct ng tao. Meron nga parang sumikat na photo. I'm not sure kung sa Philippines yun. Pero, I mean, international yun. Photo siya na kung saan, di ba pag pumunta ka sa labas, like let's say, nasa public transportation ka, nasa restaurant ka, majority of the 98% nakatingin sa phone. Yeah. Tapos, ang ginawa dun sa photo na yun, parang may nag-photo ng ganon. Tapos, parang in-invisible nila yung mga phone. Parang tinagal yung phone sa mga kamay nila. And ang gara tignan kasi yung mga tao nakatingin sila sa kamay nila, nakaganto yung mga bata, tas walang phone. And parang grabe yung mundo natin, hindi na nakababa ng pag-ganon. So, hanapin ko nga yung photo na. Nakita ko lang yan sa Instagram pero... Yeah, pero nakakasad yun no? Mm-hmm. Ako pag naaalala ko yung time na yung wala pang phone, grabe, sobrang saya namin sa labas ng mga friends ko kasi literal naglalaro kami sa labas umaga hanggang gabi. Pero ngayon, kung makikita mo yung mga kabataan ngayon, dun sa street namin, wala ng bata. Yeah. Kasi nasa loob na ng bahay, nagpo-phone Yeah. Diba? Tapos makukompare mo yung life mo before sa ngayon na aminin naman natin, dati wala pang gantong pressure. Yes, totoo yan. Ako, totoo yan. Hindi ko nakikita yung mundo ko outside. Na parang dati, akala ko, okay, ganito na yung buhay. Yes. Pero nung may social media na, parang, okay, may more than this pa pala sa buhay. Which is, somehow, good thing din siya in a way. Pero, bad thing din. Yes, Diba? totoo yan. Ang promise ng social media is to connect us with our loved ones. Pero, if we will check reality, kung gaano ka disconnected na tayo. Detachment na pala. Yeah, diba? Ang reality nga, based nga, napanood kong video, I think, last week ata yun, na ang social media, dati, ang purpose niyan is for us para makita yung life ng mga mahal natin sa buhay, yung mga photos sila, if may travel sila, etc. Pero ngayon, if you will check your phone, yung makikita mo sa feed mo, hindi mo na makilala mga tao na. Yes, totoo. So, may ibig for you page na Yeah, may FYP na ibig sabihin, nakabase na sa virality. Kung ano yung viral na video, yan yung makikita mo, hindi na yung mga buhay ng pamilya mo, di ba? Yes, so, ganun yung nangyayari na ang social media, nakabase na siya sa virality. Ang makikita mo dyan is kung ano yung palagi mo pinapanood. So, kung may pinanood kang about sa negativity, pag nag-scroll ka na nag-scroll, all about negativity. Yeah, sobrang galing ng algorithm. Yeah. Kapag nagtagal ka lang sa isang video na yan na yung next video na i-feed sa'yo. Yeah. Diba? Ganun na ka-intense ang social media ngayon. Kilala na nila tayo. Kaya we have to be careful sa mga pinapanood din natin. Yes. Diba? Dapat alam natin yung mga limitations Yeah, natin sa social tama yan. media, yung paggamit natin. Diba? Yes. Kunyari, pinapanood ka dito, tapos napipressure ka sa napanood mo, baka it's time naman na pwede mo siyang unfollow, unblock, kumbaga mag-filter ka ng mga bagay na pwedeng maka-affect sa'yo sa social media kung hindi mo naman mapigilan yung paghawak ng phone. Yes. At least doon, ang nakikita mo na lang, yung gusto mong mapanood, like positivity, Yeah. kung sino mo yung gusto talagang i-follow na social media content creator or whatsoever, di ba? May kaya tayong gawin. Yeah. Actually, naturo mo rin yan sa akin before. Kasi before, nag-i-struggle ako nun sa pressure. Lalo na nag-i-start pa lang tayo sa career. Na parang gusto ko makabili ng kotse, gusto ko makabili ng bahay, etc. Tapos parang humingi ako sa'yo ng advice. Nang sabi mo sa akin nun, naalala ko pa, pag may nakita akong something or someone na nag-trigger or na-compare ko yung sarili ko, ang first thing na gagawin ko, dapat i-review ko agad. Mali yung thinking na yon. I mean, may control tayo eh. We can rebuke it. And pangalawa, i-remind mo yung self mo na maging happy for them na syempre hindi naman yan basta-basta eh. We have to acknowledge din yung hard work nila kung paano nila naabot yun. Aba, natandaan mo, yan talaga Diba? sinabi ko. I mean, kapag sinet mo kasi yung mindset mo into being grateful, parang yung inggit mo wawala eh, automatically na parang I'm happy for you, di ba? Yeah. I'm happy for you. Na minsan, hindi siya automatic kasi ang automatic sa tao is yung Oo, nature na yan eh. Nature, yung compare mo tsaka maawa ka sa self mo. Pero kung
i-rebuke mo siya, papalitan mo ng positive thought. Reframing your Yeah, thoughts. reframing your thoughts. Tama yun. Instead na tingin lang tayo ng tingin sa kanila, tignan din natin yung self natin, mag-reflect din tayo na kung ano nga ba yung na-achieve na rin natin. Yes. Diba? Tsaka i-acknowledge natin sila na baka triple naman yung trabaho nila. Sobrang hirap, sobrang stressful naman ng ginawa nila, kaya ni-reward sila ni Lord ng ganung blessing. Yan, naalala ko yan. Nasa airport kami ni Joel noon. Pauwi kami, tapos may isang content creator na nag-post na nagkaroon ng Resort ng resort. property. Nagpatayo na resort. Oo, na property, ng resort. Syempre, goal namin ni Joel yun. Magkaroon din ng gano'n Kasi syempre, pag hinahangad mo, magugulat ka paano nakuha ng iba. Tapos, inis na inis ako sa kanya. Kasi, love, paano yun? Paano niya nagawa yun? Ano yung ginagawa niya na hindi natin ginagawa? Ako, noong time na yun, love, galing tayong work ngayon. Diba? Actually, galing kami ibang nakakatuwa. bansa para mag-work. Yeah, actually, kakakuha lang na din natin ng property noon. Exactly. Tapos galing kaming work ni Joel. Work trip yun. Alam ko, Hong Kong galing tayo dun Tapos parang nabaliwala yun ni Joel. Teka lang, nagtrabaho tayo, kakakuha lang natin ng property. Bakit dun ka agad nakatingin sa achievement ng iba? Tapos parang naisip ko, kung ako yung bahay na kinuha natin that time, sobrang magtatampo ako sa'yo. Tapos kung ako si Lord, sabi ko, ay, grabe ka naman. Parang kakabigay ko lang sa'yo na tong blessing na to. Nakatingin ka na naman sa another blessing na gusto mong kunin. Yeah, wala Diba? satisfaction no? Wala. Yun ata yung naging breakthrough natin sa social media. Yes, para magkaroon ng control. Yes. Kasi parang sabi ko, parang alarming yun. Kasi syempre, hindi na niya na-appreciate yung mga nakuha namin before. Yes. Diba? Pangit yun guys. Sobrang pangit nun. Kaya yun yung work out namin ni Joel at nagkaroon talaga kami na boundaries. Yes. Hindi ako galit guys. Medyo nagigil ako. Medyo kasi... Ilang years na yun? Kasi syempre, na-experience natin Hindi naman tayo nagsasalita dito to preach din Yeah. Based sa experience din namin. Kaya namin siya naikukwento guys. Yeah. Totoo yan. Dahil sa nakikita mo lahat sa social media, ang dali na lang mag-compare. Tapos, ayun din, ikaw mismo, gusto mo rin mag-post, then dun ka kukuha ng validation, and very addicting siya. Actually, isang interesting thing na ginawa sa social media, if you will browse sa social media, di ba, para nag-i-scroll down tayo. Para daw siyang hinalin tulad sa ruleta. Di ba sa ruleta, parang yung parang zing, gumagana. Na, ayun kasi, di ba kapag dun sa Vice na yun, kapag sa ruleta, addicting siya sa mga nagsusugal and all. And sa social media, ganun na rin yung ginawa. Kumbaga, sobrang inaral ng mga may-ari ng social media, yung psychology ng tao, kung paano sila mahuhook dun sa mga platforms nila. And tinan mo, para lang tayo nagro-ruleta everyday. Di ba? Na unlimited yan. Before, nung Friendster pa ata, meron niyang limitation sa page Parang i-click mo pa yung next page, page 2, page 3. May limitations ka, nagiging aware ka. Pero ngayon, if mag-browse ka, walang katapusan yan. Yeah, basta may wifi. Walang katapusan yan. Very addicting. Kung tapos ka na magganyan, meron pang story na pag-ganyan naman. And may ibang app pa. May ibang diba? app May pa. ibang kulay na app pa for that. Diba? Yes. Tapos kapag nakawalan ka ng wifi, hindi napapakali yung tao. Ako personally, guilty ako dyan. Nag-cruise ship tayo last time. Walang internet. Bukod sa work, din kasi, kailangan talaga may wifi. Pero hindi na rin ako napapakali. Aminin nyo, ganyan din naman kayo for sure. Wala na. Talaga nasa sistema na natin siya. Yes. Kaya kailangan lang natin matutunan kung hanggang saan. I mean, yung limitation nga na sinasabi ko. Yeah. Kasi hindi pwede magpalamon lang tayo magpalamon sa social media. Kasi talagang may bad effect din siya. Especially now. Ang dami ng depressed din ngayon dahil sa social media. Yung mga professor ko na psychiatrist, talagang ang mga client nila ngayon is mga bata na depressed dahil sa pressure sa social media na nakikita nila. Kaya sobrang sad reality talaga. Akala kasi natin, di ba, kapag hindi tayo nag-social media, parang may miss out tayo. Pero kapag nag-social media detox ka for, let's say, based sa mga napapanood sa YouTube, 30 days, walang negative effect na mangyayari pag di ka nag-social media. Parang wala kang mamimiss out naman talaga. Yun lang yung nafe-feel mo kasi nga, yun yung in-impart ng social media para hindi tayo mawala sa social media. Pero yun lang, ang mas maraming positivity na pwede mangyari if you will control your consumption sa social media. So, maganda na rin siguro pag-usapan natin yung mga ginagawa natin to control yung pag-aano ng social media. Kailangan ko rin yan ma-remind ulit ngayon. Kasi yun talaga, very negative na siya and hindi na rin siya healthy for my productivity, for my mental health, para sa ating lahat. Una siguro, magandang na note mo na rin kanina, dapat kailangan maging aware tayo ulit.
maging aware tayo unang-una na hindi totoo yung social media. Hindi lahat na nakikita natin is ayun na yung full story. Dapat i-remind natin yung self natin na hindi to yung totoong mundo. Ipopost lang ng creators kung ano yung gusto nilang ipakita. And yung mga good things in life. yes, diba? totoo yan. So, we have to be aware of that. Pangalawa, remind natin yung self natin na hindi totoong mundo yan. So, wag mo i-base yung self-worth mo, yung identity mo sa social media. Yeah, wag kang kukuha ng validation dun sa social media, di ba? Hindi na mawawala yung mag-post ka, pero whether may mag-view, may mag-like, mag-comment, mag-viral or hindi, dapat gusto mo lang siya i-post. Like, you're doing it for you. Diba? You're doing it for you. Tapos, syempre, hindi siya may iwasan, pero you have to remind yourself din na hindi porket hindi naging maganda yung performance ito, pangit na yung worth ko, parang ganyan. Magkaroon kayo ng boundary sa paggamit ng phone. Yeah, limitations. Like tayo, sa morning, as much as possible, pag gising namin ni Joel, hindi pwedeng hahawakan mo muna yung phone. Wala, hawakan mo pababa. Pero hindi ka muna i-scroll. Yeah. Kumbaga, kaya kami ni Joel, nagkaroon kami ng time na pagising namin, bababa kami, magko-coffee kami, tapos mag-read muna kami ng books. Kasi very important sa umaga kung ano yung feed mo sa morning. Kasi makaka-affect yan sa buong araw mo eh. Kaya maganda, first thing in the morning, maganda na agad yung mood mo, maganda na yung nabasa mo before ka mag-social media, di ba? So, may mga gano'n kaming scheduling ni Joel before kami mag-open ng phone. Yes. And ano pa ba yung mga boundaries na pwede? Like, hindi na natin may iwasan yung mga pressure na yan sa makikita natin sa social media. So, katulad ng sinabi ko kanina, i-filter nyo na. Yeah. Kung ano yung nakaka-pressure sa inyo, nagkakos ng inggit ba? Ng mga hindi magandang pag-iisip ba? I mean, i-block mo na, yes. I-unfollow mo na. Ang dali lang naman mag-unhide din sa social media eh, 'di ba? Kung hindi fit for you, wag na. Kung hindi pa natin kaya talaga mag-detox, doon ka muna sa hide. Yeah. Yung mga ganun. Actually, maganda sa phone naman, meron na ring limit ng apps eh. So, actually, gagawin ko yun this week para makontrol ko for 1 hour lang per day at least na limitation sa app na yun. Para lang may time ako for posting. Tapos konting tingin-tingin. Pero kailangan i-control ako. At least ako, alam ko yan, dapat talaga pag morning, dapat control mo yan. Social media is there to serve us, not to control us. So, dapat aalalahanin natin yan na ang social media andyan para gamitin natin, hindi para yun yung gagamit sa araw natin. Tsaka hindi yun yung magkocontrol sa atin. So, let's use it responsibly. Of course, pwede natin i-maximize yung platform na yun. Like, we can promote our business, we can promote our professions, etc. Pwede natin i-take advantage yan. At the end of the day, andyan na yung attention. Andyan na yung way para makapag-advertise tayo, makapag-promote tayo ng mga bagay na ginagawa natin sa life, which is very beneficial. And yun din, pangalawa, makapag-connect sa mga mahal natin sa buhay. Use your social media as a tool, not as a measure ng validation mo sa buhay. And actually, ano nga eh, no? Ang weird din eh, no? Sinasabi natin sa kanila mag-limit sila. Pero tayo content creators tayo. Yeah, we're speaking for ourselves din for naman ourselves kasi. din, diba? To remind din yung mga sarili natin na kailangan may limitations din. Yeah, totoo yan. And ako personally pala, may ginagawa ako ngayon eh. As a content creator, syempre hindi natin may iwasan mag-phone. Pero ako, I'm proud to say na nagpo-post na lang ako, pero hindi na ako masyado nagbe-browse. Hindi na ako nagbe-browse. Oy, wait lang, bakit parang nakaganon ka? Kung magbe-browse man ako sa gabi na lang, love, deep inside, alam ko talaga na lesson yung pag sa social media. Yeah, tsaka I know you very well naman na if you use social media for ano lang talaga, for pastime lang talaga. Pero ito sikat, medyo ano to eh, stoic to eh, na hindi ito nakakaramdam agad ng pressure. Talaga ito hiningin ko ng advice pagdating sa mga ganyan. Pero yan, totoo yan. Meron naman din pressure, pero mas controlled mo, mas kilala niya yung self niya. Lagi niya sa akin sinasabi to, if kontento ka na sa sarili mong buhay, malalaman mong successful ka na if kaya mo na maging masaya para sa ibang tao. Exactly. And hindi yun dahil may naabot ka na. Kasi the mere fact na kontento ka, na alam mong kontento ka sa meron ka, kontento ka na ginagawa mo yung best mo, like you can be happy na for other people. Exactly. So, mawawala na sa'yo automatically yung pressure if grateful ka, if contented ka. Ayun din, isang reminder din to na ang mundong to, hindi to competition. Lahat tayo pwede mag-succeed. Hindi to porket umangat siya, bumaba ka na. Hindi ibig sabihin na may nag-succeed na iba, failure ka na. Walang ganong levels na pwedeng lahat tayo mag-succeed in our own ways. Yes. So, yun din. Lagi ko rin yung nire-remind sa self ko na makontento, maging masaya para sa ibang tao. At the end of the day, marami tayong blessings na pwede magpasalamat talaga.
Exactly. Even yung paggising mo sa umaga, blessing na yan. Kaya important din na alam natin sa sarili natin kung ano ba yung gusto natin sa buhay. Like for example, etong buhay lang yung gusto ko. May bahay na ako, may something like that. Kapag alam natin yung gusto natin sa life, parang hindi na tayo basta-basta may inggit sa buhay ng iba, lalo na kung nakamit na natin yung pangarap na yun eh. Like for example, ako pangarap kong etong bahay na to. Pangarap ko rin lang magkakotse, nakuha na natin. So parang ako in a way, I'm happy. Tapos, kapag binakita na akong ibang taong siguro more than sa nakuha ko ngayon, parang mas madali lang maging happy. Kasi contented ka na eh. Nakuha mo na yung pangarap na gusto mo eh. 'Di ba? Malay mo, yun yung pangarap nila na gusto talaga nilang makuha. And just be happy for them kasi pareho yung nakuha yung gusto nyo. 'Di ba? Kaya yun yung pinaka-importante na kilala nyo yung sarili nyo. Para kapag may mga gantong social media pressure and all, hindi ka agad-agad madadala. Kasi kilala mo yung sarili mo eh. Alam mo kung ano lang yung gusto mo eh. Hindi ka basa-basa, nakita ko to, shucks, gusto ko to. Yeah. Diba? Totoo yan. And babalik tayo dun sa self-awareness. Yan. Maganda yan. Kilalanin natin sarili natin. Kasi nga, isa pa, dagdag ko na lang din. Ang social media kasi parang ano na rin siya, naging way na rin siya para magkaroon ng lifestyle check. Kahit saan ka pumunta, Facebook, TikTok, Instagram, parang palaging may pinipilit sa'yo o may pinipersuade sa'yo na kailangan bilhin mo to. Exactly. Yellow basket. Uy, dapat meron ka nito. Uy, dapat ganito yung buhay mo. Diba? And everything. So, parang yung consumerism din. Let's say, may sarili ka namang cellphone. Pero makukompare mo siya sa new cellphone. So, ikaw, mapapersuade ka para kunin yung bagong cellphone. So, that's one thing din na walang katapusan yan talaga. Actually, hindi pa natin pinag-usapan yung bashing. That's also part of social media pressure, diba? Yung mga compliments and bashing na nakukuha mo. I think napag-usapan rin natin to before. So, kahit mga compliments yan, i-appreciate mo yung mga positive things na sinasabi sa'yo. Pero wag dapat akit sa utak mo. Oo naman. Diba? Baka bigla naman maging narcissist ka dyan kasi na-consume na, ako pinakamaganda, ako pinakamagaling. Yes, diba? Lupit naman nun. Same thing din sa bashing. Of course, pag may sinabi silang negative thing about you, isipin mo na they speak more of themselves than you, diba? So, yun din, wag din papasok sa sarili mo yung mga negative thing na sinasabi nila. So, I think pareho tayo may control doon na hindi, nagpo-post tayo everyday, pero yung pagbabrowse sa comment section, di na rin natin masyadong. Hindi na rin masyado. Although, once in a while, nagpapasalamat kami sa mga nagko-comment. Pero, pero nakikita pa rin naman namin, pero not to the extent point na first to dulo. Yes. Hindi na. Tapos pag may negative thing, dadamdamin, di ba? Hindi, tsaka ngayon may mga filter words na. Yeah. Kaya yung mga, kung ayaw mo mabasa yung mga bashing sa'yo, i-filter mo na lang para hindi na siya ma-feed sa brain mo. Hindi ko masabing bashing, pero may iba naman ng concerned citizen na gusto lang may sabihin talaga din sa'yo. Na alam mo lang sa sarili mo dapat kung mai-filter mo yung kung bashing ba to or whatsoever. That maging aware ka din. Yung iba kasi baka naive din naman. Yeah, totoo yan. Wala akong problema. Kayo yung problema. Grabe na yun, na narcissist na. Ang laking parte ng social media sa buhay natin. Yes, maraming cons. Pero guys, wag naman natin kakalimutan naman yung mga pros din ng social media. Kasi baka yung mga nasabi namin dito is panay negative. Pero may mga good thing din. Katulad ng mga sinabi mo, 'di ba, na nagagamit namin siya sa business. Nakakapag-entertain din naman talaga ang social media. Nakakapag-connect tayo sa family. May mga, yung iba, pinagkakitaan ng social media like sa brand, sa Facebook. Marami din. Then may mga positive creators din na may natututunan ka. Exactly. Diba? So may education part din. And of course, nagiging aware tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. So of course, maraming positivity. We just have to have control at the end of the day. Kahit ano naman yan. So, yun lang din. Babalik tayo dun sa mga things na ninote natin kanina. And of course, huwag natin kalimutan na mabuhay din sa totoong buhay. Like, minsan ganun din kami ni Kete, di ba? Na parang off-phone. Yan, usap tayo, di ba? Ang sarap din nun, guys. Actually, mas favorite ko yun, di ba? Masasaya yun. Kumuha tayo ng mga traits kung paano tayo nagsimula before. Mga millennials, di ba, na wala pang phone. Which is good. Which is a good thing na dapat minsan gawin din natin. Sinasadya natin na hindi tayo mag-phone para connect tayo sa mga tao sa paligid natin. Yes. Magkaroon tayo ng social media detox. Yes. Kahit little by little, sa isang araw, 1 hour, wag ka muna mag-phone sa umaga. Mga ganon. Diba? Totoo yan. Always lang natin i-remind yung self natin, yung social media, ang buhay talaga, hindi about dyan, kundi off-cam. Which is hindi nakikita kasi nga off-cam. Diba? And just a reminder before we end, ayun na, kung nasaan ka mang parte ng buhay mo ngayon, just a reminder na you're doing well, you're exactly where you need to be. Hindi mo kailangan ma-pressure
Dahil of course may kanya-kanya tayong timeline. And yes, for as long as hindi tayo sumusuko, we're doing good sa mundong to. Darating din tayo dyan sa mga pangarap natin. Kaya we're rooting for you. Alright, so pwede natin tapusin yung podcast na to. If natapos yung itong episode na to, we just want to say thank you. And sana patuloy kayong manood ng mga podcast episodes natin, ng mga vlogs natin. Very active tayo recently. Yes. And if may suggestions kayo, just comment down below. Wow. Yes. Or email us kung ano yung mga gusto nyong pag-usapan namin ni Joel. And we'll try our best na masagot siya. Thank you very much, love. Good job. Good job yan, love. Okay, sige. Lalagay ko na time limit sa social media ko. Okay, 5 minutes per day. Sige, may videohan kita kapag talagang gumamit ka na social. Alright, guys. We just want to say thank you again. And don't forget to like, comment, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Bye-bye! Bye, guys!